Makaibantang unyan mga tugang, kaibahan ni Katiwalang Dens, makakaistorya niya to si Jean Philip Lizaso, ang Diocesan Youth Leader. Manunungod mga katiwala sa Diocesan Youth Day. Katiwalang Dens, pasok! Radyo Veritas Legazpi. Yes, Father Francis, good morning sa gabos ng mga parantabay. Tamang-tama, makakasabay ta po niya ng setuyang Diocesan Youth Leader sa paagi po yan ni Mr. Sean Philip Lizazo. Ini may relasyon nga ni isa nagatalaan na Diocesan Youth Day na kung sain ini ang ipigtalaan ngunya na bulan ka na Disyembre. And kang nakaaging semana, nagkaigwa na sindamanin na pagtiripon, tangani na magkaigwanin orientation formation duman sa mga youth leaders or sa mga representative kan man iba-ibang mga parokya digdi sa satuyang diocese. So tanganing mas masabutan ta asin maraman ta kung ano ang mga paghanda asin ano ang mga mangyayari sa aldaw na iyan. Makakasabay ta po si Mr. Sean Philip Lizaso. Sir, good morning. Welcome po sa Radyo Veritas Legazpi and Veritas TV. Ano po ang mga piglalauman o ano po ang mga mangyayari sa aktibidad na ini po kan mga kaubinesan digdi po sa satuyang diocese? Yes po. So good morning po, Sir Dens and Father. As usual po, same as last year, ang celebration to po kang Diocesan Youth Day, localized man po giraray sa mga parishes man po giraray. Pero hopefully next year, makabalik kita sa full swing na sa Rabay, na sa sarong lugar. Pero bale po, ini po ang mga gigibuhon. First and foremost, they po mawawara so formation. So formation, mga more or less, mga 3 to 4 hours siya. Then, nasa discretion na po kan parish after the formation na magibok kang mga gusto nindang aktibidad like the following, such as but not limited po sa pagibo ng General Assembly, pagpakumpisal, TC, Brigada Parokya, team building, agape, or Christmas party po. So, ini po ang gist kan pwede po nilang gibuhon. And ang celebration na po this year, same lang din po as last year, flexible po siya. So, technically po, nakatalaan po kaya sa ordotan na pag December 16, National Youth Day. So, may choice ang mga parishes to celebrate. So, sa December 16 or dahil Monday iyan, they can celebrate po sa ngunya na paabot na weekend, December 14 and 15 or 14 or 15. Yan po. Okay. So, ini pong, kumbaga, ano po ang katuyuhan kay iniyong aktibidad na ini po, Tabi, Sir Lizazo? Ayan po. Basically po, Sir Dens, ang pinaka-katuyuhan po kaniong sa tuyang Diocesan Youth Day, iyon na enot, may pasabot sa itong mga jóvenes sa level po ninda kung ano po ining kapaabot ang Diocesan Year of Stewardship. And syempre, sabiyon ta na sa Disyembre, financial stewardship na, gusto taman po giraray tawan doon ang tungkol sa environmental stewardship. Nalugod pa man mag-igwanin kamalayan, mapukawan ang sa itong mga jóvenes na mas maging responsable sa pag-ataman kan sa tuyang kapalibutan dahil ta kan mga nagpakaaging mga bulan, semana, pigpaparatamaan kita nin mga bagyo and nahiling tapuan mga epekto kaani sa tuyang pagkabuhay. So, saro man po yan. And of course, data man po mawawara so element na maugma kita na after the end of the year, tiripon man giraray po ang mga jóvenes. As in, sarabay na mahampang kan masunod na taon na. Sige po. Baka po si Father Francis, Sir Philip, may kahapotan in connection po kay ni Father Francis, si Sean Philip Lizaso po. Please go ahead. Hello, Sean. Good morning. Hi, Father. Good morning po. Kumusta ang buhay-buhay? Manibaga, Father, suspended. So, klase. Yeah. Magayon ito dyan ang mga obheto as in mga katuyuhan kay niong Diocesan Youth Day. Sean, maihapot ko lang po, igwanin mga age limit
sa giraray kung pira ang pwedeng mag-iba or may ano po, ano ini? So limit ang number kang ma-join po digdi sa tuyang Diocesan Youth Day. Opo. Bale po, Padre, nasa discretion po ini kan mga parokya kung ma-set sindang age limit, kung ma-set sindaki minimum or maximum number of participants. Basta po ang importante po sa aldaw na iyan na ma-celebrate kita kang Youth Day sa mga parishes ay magkatiripon po kita. Apo. Nalingawan ko lang tabi siyan so rason kung nata tig cluster na ini or tig baranga-banga bako na baga po so bilog na as a diocese na Iyo po. Opo. Ano po, Padre, Opo. ang pinagkakatuyan po kaya kaani is so pagsunod ta po sa tugon po ni Obispo na as much as possible, so celebration ta po muna kan mga DYD is i-celebrate po muna siya sa mga parokya. Since ang December 16 baga, Padre, National Youth Day, so throughout sa bilog na Siban kan Pilipinas, celebrate siya, no? So tigtawan emphasis na dapat ma-celebrate man ini sa mga parokya tata. Syempre, baka kaya po baga nagtitipon kita sa whole, pero baka po malingawan taman po so mga parokya so mga grassroots kumbaga po, Padre, na dapat dito po sila mabayaan sa mga arga ng mga selebrasyon. Opo. So, sige po. Siyan, pwede mo pong invite giraray and sa yung mga kahobinesan para po sa magayono na okasyon na ini. Yes po. So, mga kalakbay and mga katiwala, mag-antabay po kita sa mga announcement kasi sa mga sa diri mga parokya tungkol sa pag-celebrate na po kan sa tuyang Diocesan Youth Day. So, para sa iba pa mga detalye, maki-coordinate na sana sa indong midbid na youth na aktibong nagsiserve sa parokya, maniaram ta kung paano kitang maka-celebrate sa aldaw na ini. And lugod pa man, ini maging opportunity tangani na kita magrarom ang satong pagtubod sa Dios and mas makamidbid pa kita nindakol na mga kalakbay bilang mga hobenes. Yan na, Padre. Yes, salamat tabi katiwala or salamat tabi Sean sa imong panahon. Thank you po. Okay. So thank you very much, Mr. Sean Philip Lizazo. Yan tabi Father Francis Nakaolayta, ang Diocesan Youth Leader digdi po sa tuyang diocese in connection nga ni kining mangyayaring Diocesan Youth Day na naka-schedule sa 16 kan Disyembre pero flexible man yan sa ibang mga aldaw. With Mr. Sean Philip Lizazo, dan sa Alta Katiwala nindo sa katotoohan. Radio Veritas Legazpi. Yes, salamat tabi katiwalang din sa sinman po sa tuyang Diocesan Youth Leader. Sa mga kalakbay, mga kahobinesan, sa girara, imbitado ka mo sa gigibuho na Diocesan Youth Day. So, ang aldaw, nakadepende palan sa parokya kung anong aldaw asin mga aktibidades ang gigibuhon sa aldaw na iyan. Ano po? So yan, congratulations sa Commission on Youth sa panginginotan ni Father Chudy asin man kan sa iyang lay co-chair ang Diocesan Youth Leader si Sean Philip. Ano po? Nakulaon na papel mga tugang kan mga hobenes sa satuyang parokya sin sa kabilugan kan satuyang naglalakbay na simbahan. Ano po? So sa giraray iniimbitaran kamo mga katiwala na magbale, magpartisipar, magpartisipar sa gigibuhon na magayon na aktibidad na ini. Padagos kita mga tugang kan sa tuyang mga pinagirestoryahan or mapadagos kita kan sa tuyang pagirestoryahan pagkatapos lang po kay ni kan mga pagpagiromdo.